Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, lumitaw na po mga kabida ang totoong kulay po ng Marcos administration dito ho sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Akalain mo ang stance po ng Marcos admin dito ho sa paghuli at pagpadala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, wala daw tayong ugnayan doon mga kabida at hindi ho tayo mangingialam doon kasi ho hindi na po tayo miyembro po ng International Criminal Court po. Okay? Nung nakarang buwan po nung tinanong po ito kung si Attorney Claire Castro po ng PCO, okay? Diyan po sa Malacanang press briefing po mga kabida. Ito po ay may kaugnayan po doon ho sa application for interim release ng dating Pangulo mga kabida. Naalala ko pa yung sinabi po ni Attorney Claire Castro na ayaw ho nilang makipag-ugnayan sa ICC kasi ho hindi na ho daw tayo miyembro mga kabida since 2019 pa po Given that position mga kabida okay lang po, walang problema yun kasi parang pinanindigan ho nila na hindi po tayo miyembro. Kaya nga wala hong rason na makikipag-ugnayan po ang Pilipinas sa International Criminal Court. Okay? Pero ngayon po mga kabida, linaw po malinaw po na makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa International Criminal Court po mga kabida sa pamamagitan po ng Department of Justice. Eto, babasahin ko lang po ito hong balita mula sa ABS-CBN po mga kabida po. Okay? Ang title po o headline nila po mga kabida is DOJ confirms cooperation with ICC, offers to fly drug war witnesses to The Hague. Okay? Maliban ho sa cooperation, may offer pa ang gobyerno na dadalhin ito hong mga witnesses sa war on drugs daw ng dating Pangulo po mga kabida doon po sa The Hague, Netherlands. So anong ibig sabihin ho dito? Gagastos po ang gobyerno ho dito. Ganun po ba mga kabida? Gagastusan ng mga mamamayang Pilipino ito hong pagpapadala po mga kabida ng mga witnesses doon po sa International Criminal Court? Okay. Dito ho tayo sa balita, mga kabida. Babasahin po natin ito. The Department of Justice on Wednesday confirmed that the International Criminal Court has reached out and that the department will assist it in securing witnesses in the case of former President Rodrigo Duterte, who stands accused of crimes against humanity over his drug war. Malinaw po yun, So, isi-secure, tutulong ang DOJ na i-secure ito hong mga witnesses, mga kabida, ng prosecution laban ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At maliban po doon ho sa pag-secure, may offer po ang DOJ na dadalhin nila ito hong mga witnesses na ito papuntang The Hague, Netherlands. Ito pong sinabi, mga kabida, ni Secretary Remulla There's an official talk already. They have gone to our witness protection program to secure the people who may be ordered or needed to testify in The Hague, and so we have given our support and cooperation as this request is well-founded based on the safety necessity to bring the witnesses safely to The Hague. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla told ANC's Headstart. So, malinaw po. Tutulong ho ang DOJ. Makikipag-ugnayan ang DOJ sa International Criminal Court. Akala ko ba ayaw po nating makipag-ugnayan po doon kasi hindi na po tayo miyembro mga kabida. Okay? So, for that, inconsistent na po ito hong Marcos administration po. Para bang pabor po mga kabida sa Marcos admin, okay, pabor sa prosecution at dehado dito ho ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bigla ho tayong makikipag-ugnayan po
Okay? Handa ho tayong makikipag-cooperate sa International Criminal Court. Pero pag medyo alanganin, okay, pabor ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, just like doon po sa inihiling po ano, na interim release ano po, para ho kay Digong. Diba? Naalala ko kasi yung sinabi po ni Attorney Castro ano, mga kabida. Okay? Kung makikipag-ugnayan ba ang Pilipinas dito ho sa ICC kung sakali hong hingin po ng ICC yung comment po ano, mga kabida ng Marcos administration ano po. Dito ho sa hihilinging interim release ano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi po noon ano ni Attorney Castro, hindi ho sila makikipag-ugnayan sa ICC. Kasi ho, hindi na raw tayo miyembro po ng International Criminal Court. At wala hong rason na makikipag-ugnayan po tayo. Kasi ho, the moment na makikipag-ugnayan daw tayo mga kabida, magbubukas po ang lahat ng mga oportunidad. Ano? Like for example, pwede hong i-freeze ito hong asset po ano, ng pamilya Duterte, mga kabida. Okay, yan daw ang ayaw ho ng Marcos administration, kaya ayaw ho nilang makipag-ugnayan sa ICC. Ano? Patungkol ho doon sa interim release na plano po ng Duterte Camp, ano, mga kabida. Pero dito, okay, hiniling lang po ng ICC yung mga witnesses na ma-secure, nagkukumahugo tayo, ano, nasagutin ito hong pagpapadala po mga kabida no, ng mga witnesses doon po sa International Criminal Court. So, ang linaw po, ano? Malinaw po na talagang iba yung kanila pong treatment po sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano? Hindi lang po nila aaminin po, ano, mga kabida. Dito pa lang, ang linaw na po, ano, mga kabida, na yung intention po, ano, na dalhin ito hong si Digong, hulihin si Digong, tapos dalhin sa International Court. Okay? Nagmula po sa Marcos administration po mga kabida. Ayaw lang po nilang aminin po, ano? Ayaw lang po nilang aminin. Ginagamit po nila ito hong International Police Organization para lang po magawa ito hong paghuli po kay Digong, ano? Na hindi po kailangang iugnay doon po sa International Criminal Court mga kabida, no? Ultimately, pagdala ko kay Digong sa International Criminal Court. Okay? So, tuloy po tayo. Ito po. Remulla said that the Philippine government will also extend financial assistance to the witnesses in order for them to travel to The Hague, Netherlands, where the ICC proceedings are taking place. Yung mga testigo lang, yung mga yan, wala namang kaya sa buhay, walang-wala rin. Yun lang talaga ang tutulungan, he said, ano? So yun, ano? Dahil dito sa action po ng DOJ, nasurpresa po ito kung si Attorney Cristina Conti, ano, mga kabida. Okay, hindi ho niya lubos sa akalain po na ito po ang gagawin po ng DOJ, ano? Sa kabila po ng kanila pong panindigan na hindi ho sila makipag-ugnayan sa ICC. Kasi hindi na raw tayo miyembro po ng ICC mga kabida. Mismo ito hong si Attorney Conti na sorpresa ko dito, na shock. Eto pala, akala ko, ayaw pong makipag-ugnayan Diba? Parang ganun, mga kabida. Tuloy po tayo. I'm also more surprised on the offer of assistance to victims who would testify before the court. For Conti, the DOJ's action can be interpreted as cooperation with the ICC despite its earlier remarks to the contrary. Ano? So, recognize po, acknowledge po ano, ni Attorney Conti, ano? Ito hong stance po ng Marcos administration. Okay? Na hindi ho sila makikipag-ugnayan. Ayaw ho nilang mangialam, ano? Doon po sa kaso po ni Digong, ano? Diyan po sa ICC kasi ho hindi na raw tayo miyembro. Ngayon, bigla ho tayong kumampi po, ano? At nakipagtulungan, mga kabida, sa International Criminal Court. So, it goes to show na very inconsistent po, ano, ang Pilipinas, mga kabida, dito ho sa kaso po ni Digong.
Ang linaw po, malinaw pa sa sikat ng araw mga kabida, no? Na ang Pilipinas ay very inconsistent dito ho sa kaso po ni Digong. Pagpabor po sa gobyerno ng Pilipinas at pabor sa prosecution at medyo tagilid ito hong si Digong, bigla ho tayong magkukumahog mga kabida na makikipag-ugnayan sa ICC, ano? Pero pag hindi ho pabor sa gobyerno, pabor po kay Digong, hindi ho tayo mangingialam. Kasi hindi na ho tayo miyembro po ng International Criminal Court. Ano ba yan, ate? Please explain. Hindi ko maintindihan. Ayan. So yun po, ano, mga kabida. Anong sa tingin po ninyo, ano? Dito ho sa ginawa po ng Department of Justice. And for sure, merong blessing po ito, ano, mula sa Malacanang, Kasi si Justice Secretary Crispin Remulla, naniniwala po ako, ano, na hindi ito gagalaw, hindi ito magdedesisyon, hindi ito gagawa po ng aksyon na katulad ho dito mga kabida kung walang pahintulot mula sa Malacanang. Okay? So, yan na po. Sa mga gusto hong mag-comment patungkol ho sa inyong pananaw at opinion ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.